Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin, Heartline. kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Hello, magandang araw mga kaagapay. Kamusta po? It's Monday again. Ako po yung nagbabalik para ihatid sa inyo ang inyong favorite counseling program on air, ang Heartline. Ako nga po ang inyong program host para sa Monday edition, ang inyo pong Ate May Gomez, isang licensed counselor mula sa Amara Counseling and Training Center. And gusto nating mag-shoutout muna po sa ating mga kaagapay, ating pong mga listeners and viewers, sa inyong lahat na inaabot ng frequency ito. Whether kayo po ay mga bago lang namin nakakasama or matagal ng suking-suki ng Heartline, binabati namin kayo at sana po ay samahan nyo kami hanggang matapos ang ating program. Shoutout din po sa mga listeners and viewers natin sa CARE 104.3 D-Way FM, Legazpi, Albay. Hello po sa inyo. At maki-interact po sa ating usapan mamaya. Pwede po kayong mag-comment, magbigay ng feedback sa ating pong comment section. Diyan po sa inyong social media platform kung kayo po ay nanonood sa YouTube or sa Facebook. Napakarami pong nakakalungkot na mga pangyayari, mga kaganapan sa ating bansa nitong mga nakaraang linggo at buwan. Sa politika, pagtaas ng presyo ng gasolina, mga basic commodities, kabilang krimen, mga usaping korupsyon, yan. Mga kalamidad, mga bagay po na minsan kinapapaguran na nating pakinggan o pag-usapan, Pero sa kabilang banda, pinagdiriwang naman natin, yung araw ng paggunita ng kontribusyon at pagmamahal ng ating mga dakilang haligi ng tahanan, yung ating mga tatay, yung mga ama, daddy, papa, kung ano man yung tawag niya sa kanila. So sa kabila ng mga suliranin, mabuti na we take time to celebrate family members, Gaya po ng Father's Day to appreciate our fathers, sa ating mga tahanan. Pero specifically gusto nating talakayin yung maraming issues ng mga anak sa kanilang mga tatay. Lalo na po yung mga pananabik, Yung tatay na baka OFW yan, O kaya yung hindi nakakausap masyado ng anak. For some reasons, ayan. Alamin natin, yung mga bagay na akala natin ay alam na natin tungkol sa kanila. Pero, alam niyo po yon, minsan may mas malalim pa lang dapat nating maunawaan tungkol sa kanila. So, para po tayo ay tulungan pag-usapan yung mga sagot sa mga katanungan mula sa ating mga listeners and viewers, i-introduce ko muna po, yung ating mga kaagapay at silang mga ama rin ng tahanan, itong dalawang to, Sila yung ating mga makakakwentuhan at makakatulong na tumugon sa mga letters na ating babasahin. And gusto kong ipakilala sa inyo yung minsan na nating naging bisita dito. I think once or twice na yata. Isang tapat na lingkod ng Panginoon. Professor siya sa maraming seminaries. Marami talaga. Isang tapat na asawa kay Ma'am Beth. Hello, Ma'am Beth. Namimiss na kita. Ito na po si Sir Cito Silva. Ayan, Sir Cito, bati ka. Hi, May. Isang mainit na pagbati sa mga tagapakinig at viewers ng Heartline. Isang kagalakan sa akin. Malaking kagalakan. Ma-invite uli ni May na makasama dito sa talakayan. Dito sa ating programang Heartline. Ano pinagkakaabalahan mo ngayon, Kuya Cito? Medyo nagpapahinga ngayon dahil katatapos lang ng klase, nag-graduation na yung mga seminaries na aking pinagtuturuan sa Asian Theological Seminary, Asia Harvesters College and Seminary, at saka sa Biblical Seminary of the Philippines. Binabati ko rin yung aking mga estudyante ron, yung aking mga makukulit pero mababait at matatalinong mga Nanonood estudyante. siguro yung mga yan ngayon. Oo, inaabangan nila yan. Ganyan. Baka may mga announcement ka, Kuya Cito, or... Well, unang-una, of course, nais kong batiin ang aking butihing may bahay at ang aking dalawang anak, ang dahilan kung bakit ako tatay. Yan, si Johanna, saka si Renfred. Binabati ko na rin yung aming daughter-in-love na si Jackie. At syempre yung aming kaisa-isang apo, si Elion.
Yeah. Ayun. Ilang Hello taon na si din sa Elion? mga Elion ay 5 years, magpa five Ah, years old. bata pa. Oo, Okay. so yeah, isa lang yung apo namin. Mm, mm. At binabati ko rin yung mga taga churchmates ko sa Kamuning Bible Christian Fellowship. Ayun. Hello po sa inyong lahat. Kamusta yung Father's Day mo, Kuya As Sito? usual, ay feeling ano tayo niyan, special. Di ba? Yeah, Dapat at lang. least Minsan lang yan. at least mayroong araw na gano'n na talagang special na special ang Mhm. turing sa atin. Pero sabi nga nung iba, tulad yung sinelebrate din namin yung Mother's Day, Mm. dapat ano yan, every day papahalagahan ng mga tatay. Mm, Hindi lang yung yeah. once a year. Oo nga. Tama Oo. naman. At least meron once a Yes. year. Okay. Happy Father's Day, Kuya Sito. Maraming salamat. Belated. Okay, introduce ko naman yung ating first timer. At nagagalak tayong napaunlakan niya tayo, no? Sa episode na ito. Ayan, tawagin ko si Pastor Marlon Espanyol. Hindi ko alam kung Spanish speaking siya or Si Sige, Pastor Senyor. Marlon. By the way, ako Pakilala si ka. Mm. Marlon Espanyol. Ako po ay nagpa-pastor sa Lord Jesus Christ Cornerstone Church, GMA Cavite. At Mhm. kasalukuyan po ako rin ay nagtatrabaho bilang isang engineer sa Semicon Company. Ayun. Okay, may anak na, no? Married, no, Pastor? Yes po, married po at meron po akong isang 8-year-old na daughter at isang 4-year-old son. Oh, batiin mo sila, Pastor. Ay, by the way, hello sa mga sa mga anak ko diyan, syempre at syempre sa misis ko at shoutout na rin sa mga taga LJCC Cavite and sa mga taga QC na nanonood ngayon. Ayun. Anong pangalan ni wife tsaka ng iyong anak? Sa misis ko, siya po ay si Almira Espanyol, sa akin namang Ayun, anak Elmira. na babae si Chloe at si Kaynan, yung Hmm. aking Mm. bunso. Okay. Hello po sa inyo, no? Kumusta yung Father's Day mo naman, Pastor? Sa akin, siyempre, gusto ko yung spending time with my family. Yung Mhm. kasama ko, especially yung mga anak ko at yung asawa ko Mhm. na kami lang, quality time lang. Batang pastor si Pastor Marlon, ano? Maliliit pa yung kanyang mga anak. All right, sige. Makakakwentuhan natin Yes sila at po. abangan niyo po mamaya. Of course, para po sa mga kakatutok lang, muli ito ang inyong Ate May Gomez, ang inyong pong program host mula sa Amara Counseling and Training Center with tonight's guest. Na mga guest ko, si Pastor Sito Silva at Kuya Sito. Pastor ka na ba ako, Pastor Sito? Hindi ako pastor. Hindi. Oh, sige. Although, Kaya kuya na lang nagpipreach, pero tawag. nagpipreach sa church once a month. Okay. Pero hindi Sige. pastor. Mas sanay ako sa'yo, Kuya. Kuya Sito Silva. And of course, si Pastor Marlon Espanyol. Para sa Heartline Monday Edition, isa't kalahating oras ng usapang puso at counseling. Tayo po ay napapakinggan via online streaming ng febc.ph at sa atin pong cellphone app, FEBC-PH Stream, kung saang panig man ng mundo ay maaari ninyo kaming pakinggan. At para po sa inyong mga counseling concerns, magbigay lang ng mensahe sa ating FB page. Yan po ay 702 DZAS-Radyo TV. At pwede ring mag-message sa mga numbers na ito. Para po sa Globe users, ang number po ay 0916-296-6620. At para po sa mga smart users, ito naman po yung dalawang numbers, 0999-223-5671 at 0961-784-9351. Ayan po, mag-comment po, no? Sa ating FB page or sa YouTube para po gawing very interactive yung ating kwentuhan. And syempre hindi po ako pahuhuli, no? Babatiin ko rin yung aking family sa San Jose del Monte, Bulacan. Hello sa aking husband si Dan at yung aking mga anak si Dustin, yung kanyang wife si Hazel, si Dea at yung kanyang husband si Jai, si Dominic, si Don, si Dre at si Dale. Ayan, anim yung anak ko. At yung mga apo ko, si Chuck, si Dylan, at si Sela Davin. Ayun. And Oh, binabati ko rin yung mga pastors and leaders namin sa Pleasant Christian Alliance Church sa pangunguna ni Pastor Kevin at Pastor Shane Caburnay. Maging yung In Christ City Church dyan sa may Savannah Park sa Nasa Del Monte, Bulacan sa pangunguna ni Pastor Henry and wife Pastor Helen Brown at yung mga members ng The Fruit of the Branches Discipleship Group sa CCF sa Nasa Del Monte, Bulacan. Sila Sister Zan, Doris, Alma, Tessa, Eunice, at Bing. Ayun.
Hello po sa inyo lahat. And of course, happy birthday po sa aking anak, no? Nag-birthday ng June Oh. 18, si Dustin, yung aking panganay. At yung aking pong panglima, si Dre, sa June 27 naman po. Ayan. Happy birthday. All right. Sige po, magbabasa na po tayo ng ating first letter. Sabi po dito, ako po si Jessa. Hindi ko alam kung totoong name niya yan, ano? 17 from Bulacan. 10 taon ng OFW ang tatay ko. Hindi naman Mm. siya nagkulang sa padala. Padala ng pera siguro to. Pero pakiramdam ko, hindi ko siya ganon kakilala. Tuwing umuwi Mm. siya, parang estranghero siya sa amin. Malambing naman po siya noon at papa's girl nga po ako dati bago siya magsimulang mag-abroad. Okay. So nag-attempt po siya makipag-bond pero it always ends up na awkward po kaming mag-usap. Kawawa po siya kasi walang kumakausap sa kanya, Mhm. even with mama. Hindi ko makitang sincerely masaya silang magkasama. Ilang weeks Mhm. na lang sasampa sa barko na naman po siya. What to do? Ayun, what to do daw. Yan po ang question ni Oh. Jessa. Yan. Kuya Sito, anong masasabi natin dito? Mhm. Alam mo, May, Mm. yan ang isang malungkot na social issue o reality sa kapanahunan natin ngayon. Mhm. Bagamat itong ating mga OFWs ay ating pinupuri at binabansagan nga ng mga bayani Mhm. ng ating bayan dahil sila yung bumubuhay sa ating ekonomiya sa maraming pagkakataon na hindi lumulubog yung ating ekonomiya kahit na may mga worldwide economic crisis, yung mga Filipino OFWs daw kasi yung bumubuhay. So Mhm. merong advantage doon, no? Especially sa ating ekonomiya. Pero ayon din sa pag-aaral na marami ng mga surveys, mga researches na ginawa, talagang ang malaking negative impact nitong OFW phenomenon ay sa Mhm. pamilya, Oh, especially yeah. sa Mhm. relationship ng mga miyembro ng pamilya. Mhm. No? So, I think ito yung na-experience nung ating humihingi ng payo na si Jessa Mhm. na this is the price to pay, no? Para mataguyod yung kanilang pamilya. Dumating yung pagkakataon sa kanyang tatay na namili siguro, no? Alam naman niya, no? Naiiwanan niya yung kanyang pamilya, Mhm. wala silang ganong time together, pero pinili niya na magtrabaho sa abroad as OFW para sa most probably for financial reasons para masustain yung kanyang pamilya. Yeah. Pero ngayon, 10 years na yan, ano? 10 years Oo, na. 10 years na. So, ito na nga yung nagiging epekto. Parang Mm. medyo nagkakalayo na in terms of Mm. relationship. Well, expected yan dahil sa isang relationship para lumago at lumalim, napaka-importante nung time element. Kailangan yung dalawang tao o sino mang tao na nagde-develop ng relationship, nandun yung time element, spending time together. Mhm. So, eto na nga yung kanilang situation pero nagbabakasyon pala dito yung kanyang yung kanyang tatay hindi naman niya Aha. nasabi kung gaano katagal yung bakasyon at ilang linggo na lang babalik na naman uli, sakay naman Mhm. uli ng barko. Pero the Mhm. best it's not an ideal situation talaga for their family but they can make the best of it. Na kapag nandito yung kanyang tatay, although si Jessa nafe-feel niya na hindi sila malapit sa isa't isa, nagkakaalangan sa isa't isa, Mhm. they should make the effort na ma-maximize, ma-optimize yung time together na habang nandito yung kanyang tatay. Kasi for a relationship to develop, both it should be a mutual effort. Mhm. Mutual effort yan. Sabi niya, nag-attempt daw yung tatay niya na makipag-bond. Oo nga. Pero siguro yun nga, parang Awkward na daw eh. nakakaasiwa, awkward, Oo. hindi nasanay. Mhm. Pero tanggapin na natin yun. Awkward, hindi sanay, nakasiwa tayo. Pero at least nag-a-attempt. So I Oo think ang nga. dapat gawin dito ay tumbasan naman natin yung attempt. Kasi kung Mhm. nag-a-attempt yung kanyang tatay na makipag-bond, tumbasan din niya ng attempt na tanggapin yung attempt na yun. No? Tanggapin at Mhm.
makipag-bond din. Parang mutual effort para Mm. ma-develop kahit paano yung Yeah. relationship. Kasi kung attempt Mhm. ng attempt yung tatay niya, sila naman ay hindi nagre-respond, pati yung nanay niya hindi naman nagre-respond, baka dumating doon sa point na isipin ng tatay niya na wa-effect naman. Oh, nag-e-effort ako Kawawa na naman. makipag-bond, hindi naman ako Yeah. pinapansin, ini-snub ako, hindi Mm. na-appreciate yung efforts ko. Baka dumating doon sa point na, bahala na, hindi na lang ako mag-attempt na mag-bond. Mhm. No, magkakasama na lang kami dito, present together, pero walang interaction. Ganun na lang ang mangyayari, then hindi masosolve yung issue. Okay. Lalo silang lalayo sa isa't isa. Mm. So I think sa situation na to, hindi naman natin pwedeng sabihan na wag na mag-OFW yung kanyang tatay. Baka necessary Oo. naman talaga yon. Yeah. Make the best of the situation. Habang Mm. nandito, pareho, may effort na nanggagaling sa kanyang tatay, may effort na nanggagaling kay Jessa, may effort na nanggagaling kay nanay, sa iba pang membro ng pamilya. I think Mhm. baka pwede namang mag-workout. Okay lang, Okay. nakakaasiwa. Kasi yung mga bagay na nakakaasiwa, pag nakasanayan na natin yan, later on, hindi na nakakaasiwa yan. Mhm. Sa Kaya simula nakakasiwa lang. yan, they feel uncomfortable kasi hindi nga sila sanay. Oo, Pag tama. sinabi mong hindi sanay, ang tugon lang naman doon ay sanayin. At pag nasanay na, okay, na nagbabanding sila, nagkakwentuhan, nagtatawanan ng kanyang tatay, magiging na yan, natural na. Mm. Hindi na, Okay. darating yung time, hindi na sila maasiwa. All right. Parang Yeah, natural na yung importante bonding nila. nag-attempt, no? Oo, Simulan. buti nga Yeah. nag-a-attempt Ay, Mm. Mm. tumbasan yung attempt ng kanyang tatay. Mm. Mutual Okay. effort ang aking mapasasabi kay Jessa. Kahit you feel Mutual effort. uncomfortable, gawin mo pa rin. Basta Then later gawin. on, oo, gawin mo. And then later Oo. on, mawawala na yung Right. uncomfortable na Okay. pakiramdam. Okay, yeah. Sige, thank you Kuya Sito. Na-imagine ko lang, no, kasi sabi niya before mag-abroad yung tatay niya, yung last time ay Oo. she was only 7 years old at Papa's girl Mhm. siya, no. Siguro noon Oo, talagang matagal-tagal na nga. no, matindi yung connection nila dahil sabi niya Papa's girl siya, baka sa Mhm. Papa siya naglalambing, pero yun nga dahil sa distance, no, and Aha. time ay eto na awkward na sila. At Okay, saka, sige, yan. go ahead, At saka Kuya dumaan na Sito. siya ron sa critical period ng isang bata, yung teenage years Oh, Kasi yun na, dati bata no? pa lang siya, then umalis yung Mm-mm. tatay niya. Yung teenage years, very critical yan Mm-mm. sa bata, sa kanyang development, Oh, yeah. paano siya makipag-interact sa magulang. Doon nagkataong wala yung tatay niya. Kaya Oo. nahihirapan siya mag-adjust. It's not the same, no? Teenager Mhm. na siya. Okay. Pastor Marlon, what do you have to say? Una sa lahat, salamat kay Jessa na binahagi niya yung experience niya. Oo nga. Ako, produkto ako ng OFW. Actually, Yung pala. ang mother ko OFW at when I Oh. was 7 years old, grade 2 ata ako noon, umalis din siya. Kaya Mm. nakaka-relate ako kay Jessa, no? Mm-mm. Kadalasan, hindi naman kulang yung suporta. Pero nagkakaroon ng pangungulila sa pagmamahal. Yun nga yung epekto, no, downside ng OFW na Mm-mm. parents. Yun. Yung physical absence affect emotional closeness. So doon pumapasok yung lack of shared experiences creates social awkwardness. Katulad ng na-experience ni Jessa. Actually sa Pilipinas, merong pag-aaral nitong last year lang kung saan Mm-mm. majority ng mga OFW parents ay nagtatrabaho ng 6 to 10 years at napakatagal talaga nun, no? Wow. Para hintayin lang ng mga anak yung kanilang pagbabalik. Kaya Mm-hmm. nagkakaroon ng loneliness and detachment. Sa case ni Jessa, normal lang na maka-experience siya ng awkwardness na pakiramdam dahil nga matagal na silang hindi nagkasama ng kanyang father at Mm-hmm. nagiging stranger siya sa feelings niya dahil hindi siya nasanay dahil Mm-hmm. merong gap sa communication. Okay. Sabi sa isang pag-aaral, yung awkwardness ay kadalasang resulta yan ng emotional na paglayo, kakulangan sa samahan o bonding, kakulangan sa komunikasyon at pagbabago ng papel o tungkulin sa pamilya. Kaya sa akin, ang suggestion ko kay Chiesa, no, since papaalis na yung kanyang father is pwede niya simulan sa maliliit na bagay tulad ng Mm-hmm. shared activities,
pagluluto, paglilinis sa bahay o pag-aayos na magkasama sila. Madalas, mas madaling mag-usap kapag may ginagawa kayo parehas. At dito magsisimula uli na magkaroon sila ng connection sa isa't isa kasi magkasama sila habang ginagawa nila yung isang bagay. And hindi kailangang malalim na usapan agad. Pwedeng magsimula sa mga simpleng bagay. So, Mhm. yun yung suggestion ko sa case ni Jessa. Mhm, okay. Maganda 'yan ano, Pastor Marlon. Kasi minsan ang idea natin is ano, parang heart to heart talk 'no. Minsan Mhm. parang nakaka-threaten, "Teka lang, hindi Yes. ako sanay." Oo, Oo. 'yan. Maganda yung gano'n ano, yung kunyari, ano bang gusto nating iluto? Mamalengke tayo tapos Oo. iluto natin magkakasama. Puwedeng Correct. gano'n ano? Or Yung bang Or ano, anong madalas nyo bang kinakain sa barko, niluluto, or oo, ginagawa, mga ganun ba? yeah, oo. dadaan doon sa different levels ng communication. No? Mababaw Yes. muna. Kasi baka Yeah, naman nag-expect na heart to heart, sabi mo nga, may oo, malalim oo. ka agad. Hindi, daan muna Malalim doon agad. sa mababaw and then palalim ng palalim yon. Oo. Okay. Oo, Mahirap hindi yun mo ang alam ano 'no? biglaan. Oo. Hindi mo namamalayan medyo malalim na pala yung Lumalalim kuwentuhan na. niyo habang nagluluto Oo. kayo 'no? Mm. Yeah, maganda 'yan ano at sana ay ano 'no, maraming nakaka-relate dahil ang daming OFW sa Marami. atin ano, Oo. oo. Yeah, Mm. maganda po yung ganyan na ang yung sabi nga ni Kuya Sito kanina, ang mahalaga ay yung attempt 'no na, at mag-meet yung ano niyo, kumbaga hindi lang one-sided ano, kung nakikita mo may Mutual effort, effort. mutual Mutual effort 'no, effort. may effort yung isa, mag-respond ka dun sa effort na yun 'no, kahit na minsan mahirap sa simula 'no, pero sa simula lang yun ano. Mm. Okey. Alright, Tsaka salamat isa pa oo, may go ahead. ano, take advantage din na dapat yung technology eh, no? Hmm, Kasi buti nga ngayon eh, nung kapanahunan ko, wala yung mga technology na yan eh. Ngayon, kahit hmm, nasan yung tatay niya, di ba? Through the uh internet, pwede yeah, sila mag face-to-face, video calls. Ano yun eh, hindi naman kailangang personal hmm, lagi na magkaharap diyan. mm, Puwedeng ano, kahit na virtual yung kanilang communication, nagtatawanan, nagbibiruan, nagkukumustahan, para mhm. patuloy, hindi yung hihintayin uling bumalik after 1 year o 2 years. Puwede namang continuous, Tagal nun ano. regular, oo. Siguro Kuya Sito, na-imagine ko lang din no, na minsan yung mga anak nahihirapan sila or hindi sila talaga yung nakikipagkwentuhan sa magulang na nasa abroad. Dahil Aha. minsan pagagalitan or sisitahin or i-check or Mhm. yung mga ganun ano, yung the manner by which you talk to your child, parang hindi sila na-excite Oo, kang kausapin, 'di ba? oo. Oo, kaya nanay ikaw na lang ganyan, nagtutulakan ano. Baka mamaya naisumbong na sila sa ano, Oo, yun. "Ayan, oh, papagalitan ka ng tatay Oh, mo tawag ngayon, ka ng tatay sinumbong mo. kita." So dapat ano siguro, yeah, kasama naman Yeah. 'yun, 'di ba? Kasama naman 'yan mga Oo, kasama paalala, naman, pero siguro oo. yung manner of doing it, 'no? Oo, at saka Ma simulan mo muna ng, "Kamusta positive anak? muna. Oo, Oo, maganda. balita ko ano mataas grades mo." Yung positive muna 'no. Oo, oo. Okay, sige basahin natin yung susunod 'no. Eto, sabi, "Ako po si May." Naku, ako ba 'to? Uy, Ako po iba si pala May, kayo, 21 years of age. Naisip ko lang po, hindi ko pa yata narinig si tatay ko sa tatay ko ang salitang, "I love you" or "Mahal kita anak." Mabait, masipag naman siya at responsable, pero parang walang emosyon. Naglulong ako sa ganoong words of assurance. Bakit may mga tatay na hirap mag-express ng pagmamahal? Ayun. Sige. Ah, Pastor Marlon, ano bang masasabi natin kay May, Oo. Okay, 21 years so old? kay May, salamat sa tapat mo pagbabahagi, ano? At nakita ko, hinahanap mo sa father mo yung salitang I love you or mahal kita, no? May Mm. isa akong tanong, ano, bakit nga ba marami sa mga lalaki, especially sa mga father, ang hindi expressive para magsabi ng I love you sa asawa or sa Oo anak? nga. Para ma baka maging daan to para kay May na maintindihan Mm. niya yung father niya, no? Kasi merong Mm. pag-aaral sa Fatherhood and Love, Falgrave Macmillan noong 2020 kung saan yung mga lalaki or yung mga father, kinoconceptualize nila yung love by doing, as doing.
like Mm. providing, protecting, and sacrificing rather than verbal affirmation. Kaya madalas naniniwala ang mga ama na natutupad nila ang kanilang mga tungkulin sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod sa pamilya, tulad ng pagsisikap sa trabaho at pagbibigay ng financial na suporta, sa halip na sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanilang damdamin. Dito Mhm. sa atin sa Pilipinas, may pag-aaral din itong this year's lang na commentary in Business Mirror kung saan marami sa mga father ang struggle to say I love you Oh. due to a toxic masculinity and parenting styles. Minsan, ito yung minana nila kung paano sila pinalaki ng kanilang father din at naa-absorb nila yun at nadadala nila yan sa kanilang pamilya na mismo. Kaya sa tulad ni May na maaring makaramdam ng emotional na paglayo sa kanilang ama kasi nga hindi nga expressive Mhm. yung kanilang ama sa pagsasabi ng I love you. Pwede niyang i-model yung sarili, yung model the word yourself. Paano ba yon? Ito yung you can start telling him sa father ni May no, na I love you po, no? In casual Mhm. moment, hindi kailangan na maging formal. So sometimes hearing it from a child make it easier for a father to respond kaysa yung father yung mag-initiate agad. So, pwede silang banding moment, food trip, if video okay. 'Di ba? Yung Mhm. ba kumanta siya and then pumili siya ng mga kanta na mayroong lyrics na I love you and then i-direct niya yon sa father niya and somehow naniniwala ako na Yeah. tatama yun sa puso ng father niya kasi mararamdaman yun ng yung message ng anak niya mararamdaman yun at sa tingin ko magre-response yun. Mhm. Yeah. Mhm. So, dadaanin sa kanta. Okay, why not, 'di ba? Basta na-deliver mo, okay. At maganda 'yan ano na minsan mahirap nga naman 'pag hindi sanay yung tao 'no, for the longest time 'di naman talaga siya nag-e-express ng emotions niya lalo na I love you 'no, to probably sa kanyang magulang nung bata siya, sa asawa niya, sa mga anak niya 'no. Pero once na sinanay mo 'yan na sinasabi mo I love you, baka dumating yung araw biglang mag-respond sa'yo na I love you too ano. Mhm. Oo, Yes. nabanggit ni Pastor Marlon yung toxic Modeling yon, modeling. masculinity din ano. Oo, Mhm. yeah. Na siguro dahil yeah, tama 'yan modeling ano, baka yung modeling din ng tatay nung tatay noon ano, na hindi Mhm. naman ano parang yeah, there is such a thing as yung masculinity ng tatay na ano awkward 'yan pag nagsabi ng ano, nag-express ng emotions like lalo na yung love niya sa anak niya, sa asawa niya 'no. So Mhm. there is such a thing pala 'no, yung toxicity 'no sa pagiging masculine, 'di ba na Mhm. puwede naman talagang you can still be masculine, pero ano, expressive of your emotions. Puwede Yes, naman correct. 'yun ano, Mhm. oo. Baka nga mas macho tingnan 'yun, mas buo yung pagkalalaki, alright. Sige, what about you, Kuya Sito, anong gusto mo idagdag? Na-realize ko rin ano na natural Hmm, sa atin yung style ng parenting natin ay kung ano yung na-experience natin nung tayo ay yeah, tama. lumalaki. Mm, Kaya kung kanina si Pastor Marlon ay naka-relate doon kay Jessa ba yun? Jessa. mm. Nakaka-relate naman ako dito kay May ngayon. Ah, Kasi same experience. Alam nyo oh, yung tatay ko, oo. never ko narinig yung salitang I love you. At Hmm, minsan nga sinishare ko sa akin testimony, parang hindi ko naalala na ako ba ay inakbayan ng tatay ko, niyakap. Hindi. mhm. Pero Wala. alam ko at alam namin magkakapatid, mahal kami ng tatay namin. Hmm, So hindi yun ang paraan niya ng pag-express ng pagmamahal. hmm. Naalala ko tuloy yung isang sikat na libro ni Gary Chapman, yung Five Love Languages. Yeah, oo, Five love languages. Sabi niya ang mga tao merong basically five love languages. So kasama doon yung words of affirmation, yung affirmation, pagsasabi ng I love you, kasama yung quality time. Ano pa ba? Yung gifts, giving gifts. gifts. ah,
Yung physical touch. Yung iba, Yes. express nila sa Oo. touch, hindi sa salita, sa Service. physical touch. At yung tatay, mga tatay, kadalasan, yung nabanggit nga ni Pastor Marlon, ang Mm. pag-express nila ng pagmamahal, acts of service. Mm. Na Yun. mahal ko kayo. Hindi niyo ba nare-realize nagpapakapagod ako dito, Ayun. nagtatrabaho ko, Yun yung laging linyahan, Ganon, ano? di ba? Parang yun ang Oo. kanilang, ano, parang yung sinasabing hindi ko kayo mahal eh. Andito nga ako sa ano, papakahirap ako dito sa ibang bansa, ganyan. Dahil Mm. ginagawa ko to dahil mahal ko kayo, yun ang patunay na mahal ko kayo. So ang point kasi dito nga, yung sabi nga ni Gary Chapman, iba-iba tayo ng love languages. Ngayon, Mm. kung ako, iba yung love language ko, at hindi ko natatanggap yung ganong klase ng love language galing sa isang tao, parang ang feeling ko, hindi niya ako love. Mhm. Kahit love niya Yun. ako. Kasi hindi ko natatanggap yung pagmamahal sa love language ko. Aha. So I think Yun. ang dapat din siguro ma-realize ni may kanya-kanya tayong love language. Baka iba yung love lang. Mhm. Most probably, ang love language ni May, most probably lang ay words of affirmation. Oo. Kasi na marinig yung Yes. I love you, ganyan, no? Mm. Pero hindi yun ang love language ng tatay niya. Kaya hindi man nagbasa ng libro yung tatay niya ni Gary Chapman, natural na lumalabas. Ito yung paglilingkod, ang kanyang Aha. pagpapakita ng pagmamahal. So again, babalik na naman tayo sa awareness. Kaya nga Mhm. dapat, kunwari ako, dapat malaman ko ito yung love language ko. Yung tatay ko, asawa ko, minsan sa marriage counseling, very ano din to eh, pamilyar na pinag-uusapan eh. Di ba? So, Mm. ito yung love language ng misis ko. So, pag naunawaan mo yon, then, matatanggap mo. Mhm. Aba, hindi niya ako sinasabihan ng I love you, yung tatay ko. Pero, Hindi aba, nagtatagpo. grabe naman maglingkod. Talaga Oo. nagpapakahirap para paaralin ako, para binili Right. pa ako ng damit, ganyan, ganyan. Pero walang I love you. Then, appreciate mo Mhm. na yon. Mhm. Ang isa ring ng advantage na malaman mo yung love language mo at yung love language ng tatay mo, nanay mo, o kung sino man, Mhm. ay pipilitin mo na express yung love language nila. Halimbawa, Ah. kung yung tatay niya ay ma-realize na ang love language pala ni May ay words of affirmation, pwede namang ano eh, pwede namang sadyain ang tatay niya na Aaralin niya, sabihin, I no? love you. Oo, Yeah. aralin. Aha. Sa couples counseling, lagi naming tinatalakay yan. Alam mo yung may love Mm. language ng partner mo, kahit Yeah. hindi yun ang love language mo, gawin mo. Alang-alang sa kanya. Parang Mhm. gano'n. Hindi ko Mhm. love language magsabi ng I love you, pero kung yun palang love language niya, ano ba naman sa akin yung sabihin kong I love you? Kahit napipilitan ako. Para lang ma-satisfy siya. Something Mhm. like that. No? So, Okay. mag-adjust sa love language no isa't isa. Ewan ko kung paano papaalam ni May na sa tata. Sinabi kanina ni Pastor Marlon, di ba? Parang i-demonstrate mo, i-model mo. Baka naman Oo, ma-realize ng mag-initiate tatay na, ka. uy, anak Oo. ko, parati nag-I love you. Baka dapat sabihan ko rin ng I love you. Parang gano'n. Mhm. And then, Okay. nagtagpo yung kanilang, ano ngayon, yung love language. Parang ganyan. Tama. Right. Oo. Okay, importante pala yung libro ni Gary Chapman. Oo, very important yan. Oo, kailangan natin ituro ito. At siguro pwedeng sabihin ni May dun sa tatay niya, ay, tay, alam mo, nafe-feel ko yung love mo sa Mm. paglilingkod mo sa amin, sa Mm. pagtatrabaho mo, ganyan, sa pagiging Yeah. responsable Actually, no, Kuya mo. Sito, Di no, ba? kahit Appreciate mo rin. kahit kami sa counseling center, pag may mga couples, usually ganyan ang problem, no? Kasi yung love Hmm. language magkaiba. And so, Hmm. kunyari, si wife nga, no, hindi niya naririnig yung words of affirmation, hindi siya Hmm. busog sa I love you or hindi nagre-respond ng ganun yung husband. Samantalang si husband naman, diba, minsan ang love language ng lalaki, touch, Oh, or, oh, yung mga physical ganyan, touch. ano, physical touch. Gifts. Oh, oh, gifts. Ayaw naman ng babae. Magkaiba No. sila. So, they feel unloved dahil hindi Oo. nila nare-receive based on their own concept of love. Yung Oo. sarili nilang, ano, So, nasa feeling. Ang oo. katotohanan, love sila. Hindi lang nila Mm. feel. Yun, nandun Mm. nagkatalo. Hindi Mm. feel. Hindi yun yung Oh. ano eh, hindi yun yung definition ko ng love eh. Kung Feeling talagang ko Mali. nga mahal mo ko. guilty rin ako dito eh. Guilty Kay ka rin. Ako, ayan Yes, na kasi di lumalabas ako na yung guilty.
hindi rin ako expressive eh. Hindi At rin. madalas Ah, dinadaan ko sa either sa gift or sa touch or kiss, mga ganun. oo. Service, ganyan. Yeah. Touch, oh, yan. Ay, yun Oo. ang ginawa ko nga. Di ba yung tatay ko, sinabi ko sa inyo, hindi ako nakarinig ng I love you sa kanya. Mm. So, minsan, ano yun, naglolong din ako doon. Pero Mm. wala na eh. Yumao na yung tatay ko, wala, di ko na masisisi. Alam mo yung Mm. ginawa ko ngayon, I really made an effort. Sinadya ko talaga sa dalawang anak ko, maliit pa lang sila, anak, I love you, anak, I love you, anak, I love you. Oo. Yeah. Sinadya ko yun. Sinadya ko, kahit ako naman medyo introvert ako, hindi ako masyadong expressive, Mm. pero Mm. sinadya ko, alang-alang sa kanila. Oo, Oo. sinadya ko talaga. Kahit ngayon, hindi nila masasabing hindi nila narinig sa akin yon. Mm. Ako, hindi ko Mm. narinig sa tatay ko yon. Pero yung anak ko, hindi niya masasabing hindi niya narinig sa akin yon. Mm. Yun. Doon ko, Yeah. So, doon ako brinig mo yung nag-adjust. pattern ng dati, Oo, no? Oo. oo, Yeah. ganoon. That's a very good thing to do, no? Kasi nga, alam mo yung feeling, no? Na anong feeling na hindi ka na-experience ng gano'n, ano, na masabihan na I love you or maging malambing yung Mm. magulang mo sa'yo. So, this time around na ikaw na yung magulang, ikaw na yung ano, no, mag-e-effort talaga. Kahit mahirap, for the Oo. sake of the loved ones, Yes. ay bibigay mo Kahit yun. hindi natural sa Kahit akin. hindi Oo. natural. Actually, sa simula lang yung hindi natural, Oh, yun naman, pag makakasanayan mo. nasanay na, okay na rin. Oo, yeah, totoo yan. And Mm. na-experience ko din yan. Pareho kami ni Kuya Sito. No? Nung Mm. na-stroke si mama, mama ko, doon ko nga lang nasabi, Ma, I love you, I love you. Simula nun, Hala. nasanay na ako. Kung di pa Mm. na-stroke si mama. Kasi hindi rin ako Oo. nasanay, hindi naman nila ako sinabihan. Hindi Ganyan. rin sila So, expressive. hindi sila expressive. Both, hindi. Ayun. Mm. Lalo Pero na nung talaga, kapanahunan namin, alam mo, oo, nung no? mas matanda naman ako sa inyo, yung unang panahon, yung mga, hindi talaga yung generation gap, sobra yung Oo. generation gap. Yeah. Oo. Well, anyway, sige. Sa So, sitwasyon ko, oo. Yeah, sa mga anak ko, mm. ine-express ko na siya. At ang pinaka Ine-express. Buti magandang naman. return nito kapag pinabalik nila yung salitang I love you, lalo Mm. na sa 4 years Yan. old na hindi pa Wow. tuwid magsalita. So, sobrang sarap sa pakiramdam. Uh-huh. Yeah, maganda 'yan ano, habang bata sanayin mo na. Kasi Mm. pagka medyo teenager na at ano or Maiba na adult na, yan. wala na. Hindi ka nasanayan, hindi lalabas Mahihiya yun. na yan. Mahirap, oh. Sabihin corny na yan, Ang corny. corny ni Papa. Okay, Di ba? sige po. Naku, bibitinin muna namin kayo na and I'm sure makaka-relate po kayo sa mga susunod pa no, na ating mga letters na babasahin mula sa ating mga tagapakinig at tagapanood. No? May ilan pa po at sana po mag-stay kayo. Magbe-break muna po tayo para magbigay daan sa ating mga ads, mga announcements ng ating radio station. So stay tuned mga kaagapay. We'll be right back. Ang bilin ni tatay. Tumayo sa bus at alokin ng upuan ang nakatatanda o ang kababaihan. Ang bili ni tatay. Alalayan si lola kapag tumatawid o kapag mabigat ang dala. Ang bili ni tatay, huwag basta-basta pairalin ang kamao dahil mas mahalaga pa rin ang pakikipagkasundo. Ang bili ni tatay, huwag iinom o maninigarilyo at alagaan ang kalusugan dahil ito ay kayamanan. Ang bili ni tatay, tumulong sa gawaing bahay dahil ang tunay na macho, marunong magluto. Ang bili ni tatay, makinig sa mga payo at utos nila ni nanay para makaiwas sa kapahamakan. Ang bilin ni tatay, mag-aral ng husto dahil ang magandang kinabukasan ay pinagsisikapan. Ang bilin ni tatay, alagaan ang kababaihan dahil ang tunay na maginoo, marunong rumispeto. Ang bilin ni tatay, ang isang tunay na lalaki, maaasahan, may paninindigan at isang matatag na haligi ng tahanan. Salamat tatay sa lahat ng bilin mo. Ikaw ang tunay na ehemplo. GCash Biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction.
Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Tinig ng pag-asa sa bawat tahanan, sa bawat kwento, sa bawat salinlahi. May balita at aral, gabay sa ating buhay. Sa hirap at saya, ikaw ay naririyan. Kaagapay namin sa bawat hakbang. Tinig ng katotohanan, siyang kasama mo kailanman. Pag-ibig ni Kristo ating sinisigaw, kaagapay ng bawat Pilipino. 702 DZAS. Musika at dasal, hatid mula umaga. Sa pagsapit ng gabi, ikaw ang siyang liwanag. Kaagapay sa hirap, maging sa ginhawa. Pag-ibig ni Kristo, taglay ng bawat salita. Tinig ng katotohanan, siyang kasama mo kailanman. Pag-ibig ni Kristo, ating sinisigaw, kaagapay ng bawat Pilipino. 702 DZAS, agapay ng sambayanan. 702 DZAS. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Salamat po at andyan pa rin kayo, no? Welcome back. Para po sa mga kakatutok lang, nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Heartline Monday Edition. Ako pa rin po ang inyong program host, Ate May Gomez, mula sa Amara Counseling and Training Center. Of course, kasama ko yung aking mga bisitang mga tatay, si Sir Cito Silva at si Pastor Marlon Espanyol, na kasama nating tumutugon at nagbibigay payo, no, sa ating mga kaagapay. Yan. Gusto ko muna po mag-promote ng aming services at information sa Amara Counseling and Training Center. Kami po ay located sa number 3 Ligaya Street, Isidora Hills, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Yan. Kung gusto niyo po kaming bisitahin dyan. At ang amin pong number ay 0995-203-2231. Pwede po kayo nang mag-send ng inyong mga inquiries at makipag-appointment. Pwede rin po. Ano? Sa amin pong FB page, Amara Center PH. At yung aming Gmail, no? amaracenter2015@gmail.com. So, nag-cater po kami sa mga individuals, couples, mga families, no? Sa inyo pong mga counseling needs. And of course, nagkakonduct din po kami ng mga various seminars and trainings. Ayan. At of course, meron din po kami ng payong OFW. Ayan, sa amin pong mga tatay dyan, ano, na OFW. Meron kaming ganyang service, no, para kasi alam niyo pa, no, we learned na yun pong ating mga kababayan abroad, kung sila po yung magpapa-counseling, of course preferred nila yung ano, no, yung someone who speaks the same language at naiintindihan sila, no. So mga Pinoy din ang counselors ang gusto nila. All right, sige po, tayo po yung muling magbabasa, no, ng atin pong mga liham. Ito po yung pangatlo for this day. Sabi po, ako po si Leo. Oh, may pangalan din siya. 8 months nang hiwalay ang mga magulang ko. Pinaalis ni Papa si Mama. Ay, balik. Pinaalis ni Mama si Papa.
Oh. Okay, si Papa yung pinaalis. Dahil lagi po siyang nawawala ng trabaho at madalas mag-away. Si Mama ay public school teacher. Ang bahay ay apartment na pagmamay-ari ng family ni Mama. Yun. Kaya pala siya ang pinalaya si Papa. Mahal na Mhm. mahal niya kami. Hirap Hmm. lang po talaga siyang maghanap ng trabaho. Oh. Palihim po akong bumibisita kay Papa sa bahay nila Lolo. May extra daw po siya sa construction kung may mag-alok. Hindi po open makipagbalikan si Mama sa kanya. May way po bang makonvince si Mama na tanggapin ulit si Papa? Nakakalungkot na wala siya. Okay, so another story po, no, na longing yung isang anak sa pagmamahal ng tatay, no, dahil nahiwalay sa kanila. Alright. Kuya Sito, Mhm. ano masasabi natin dito? Mabigat ang problema. Sino yan? Si Leo? Si Leo, oo. Mabigat ang problema ni Leo. Pero sa tingin ko, sa Mm-mm. kanyang pag-share, si tatay at si nanay ni Leo, Mm-mm. kailangan ano yan, ano yata to, case of marriage counseling. Oo. Kasi yung mag-asawa yung nag-aaway, pero Mhm. yun ang kadalasan nangyayari, di ba? May conflict yung Mm-mm. tatay at nanay, ang laki ng epekto sa mga bata. Oh, No, yun yung mga lang. bata ang minsan na talagang tumatanggap ng mga epekto emosyonal Mm-mm. na no na epekto nung hindi pagkakasundo nung kanilang mga magulang. Um, Sabi ko nga kung marriage counseling kasi maraming mga detalye na dapat malaman. Mhm. Nabanggit ni Leo sa kanyang sulat na madalas nawawalan ng trabaho yung tatay niya at Mm-mm. madalas sila nag-aaway nung kanyang nanay. Okay. Yeah. Pero yung tatay naman daw niya, masigasig maghanap ng trabaho. Oo, Mm-mm. nung binibisita nga niya, di Talagang ba? hindi lang makahanap Di siguro, lang daw no? talaga makahanap, Oo, di ba? Nang may oo. extra nga sa construction, yun siguro parang Mm-mm. kahit ano lang na may trabaho, Kahit basta ano may lang. trabaho. Mm-mm. So, Mm-mm. parang sa tingin ko lang, kung madalas nag-aaway, baka merong ibang issue si tatay at si nanay ni Leo na dapat maungkat kung sila ay mag-undergo ng marriage counseling para ma-settle yung Mm. kanilang issue. So siguro Okay. kung si Leo, kung maimpluwensyahan niya yung kanyang nanay, kausapin niya, di ba? Kasi ngayon sinabi niya hindi raw open makipagbalikan. Mhm. Baka naman kailangan kumbinsihin. O kung makausap niya ng masinsinan si nanay at ma-realize ni nanay yung epekto nung paghihiwalay nila mag-asawa sa kanilang mga anak, ay baka naman maging open na makipag-usap sa kanilang tatay o mag-undergo ng marriage counseling, humingi ng payo Mhm. kung kanino man Ah. para matulungan sila, malamang meron silang ibang issue. O hindi lang siguro Mm. yung, baka yung situational lang yung hindi makakuha ng trabaho. Pero how about naman yung mga emotional issues nila, yung mga some other issues na mas Ah. malalim, hindi lang doon sa sitwasyon na hindi makakuha ng trabaho, nagsisipag naman palang maghanap ng trabaho. So dapat Mhm. ma-deal yon para si nanay ay baka naman maging open for reconciliation na pabalikin sa bahay yung tatay, Mhm. alang-alang kahit alang-alang sa development ng kanilang mga anak. Mhm. So baka Yeah. Leo, baka pwedeng kausapin mo ng masinsinan si nanay, Mm. ma-realize niya yung epekto ng kanilang paghihiwalay sa inyong sa anak, sa iyo, meron ba siyang kapatid, hindi yata nabanggit. Mhm. Ma-realize niya at maging open sa pag-uusap kung paano Yeah. ba maaayos yung relasyon sa kanyang Mhm. asawa. Kasi 'di ba, ewan ko lang kung magandang ipaalala yung sinumpaan nila nung sila ay kinasal, di ba? Ano ba yung pangako? For richer, For 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 poorer. richer, for poor. Oo, di ba? Yung walang trabaho, Till death yun do us sakop part. yan ng for richer, for poorer, di ba? Oo, Tungkol hindi yan lang sa pagsustento for sa richer pamilya, eh. lagi, ano? Oo, di ba? For richer, for poorer, till death do us part. Oo. Ba't ngayon Yeah. naghiwalay? Dahil walang trabaho. Di Pang ba? richer lang pala. So baka, ang sabi ko nga, baka hindi lang naman kasi yun ang economic lang Tama. yung Yeah, okay. issue. Baka Okay. merong hindi lang alam Tama. si Leo, merong ibang Mhm. issue na dapat Right. ma-deal
sa Mm. marriage counseling. Yun Baka siguro. nga, baka nga Kuya Sito, yung way nila kung paano mag-usap din, 'di ba? Oo, di Minsan ba? minsan Ugali. ano yung pakikipag-usap, malaking bagay 'yun, eh. 'Di Oo. ba? Kasi alam mo no, I had a client last week na couple. No, bandang huli sabi nila, maganda po pala yung ganito na may namamagitan sa amin. Kasi Nakakapag-usap. kung pinag-uusapan namin to sa bahay, nauuwi sa away eh. Paano walang nakikinig? Walang Wala nakikinig. nakikinig, wala Gusto siya yung nagme-mediate sa papakinggan. kanila. Oo, Oo, di ba? Gusto yun. lagi siya Mm, ipapakinggan. kaya tama rin minsan kailangan talaga someone na may mag-mediate sa kanila, may mag-facilitate ng pagpapalitan na lang mga ano nila, no, mga views nila, ayan. So, hindi Oo. nag-aaway, nagkakakarinigan, ano, nagkakaunawaan. All right, magandang point 'yon, Kuya Sito. How about you, Pastor Marlon? What do you have to add? Okay, so itong story ni Leo, no, parang pang MMK yung dating niya, no. Oh, yeah. Oh. So Pang sa MMK nga. pagkakaunawa ko, parang Mm. parang papunta na sila sa broken family, ano, dahil ayaw Oo. nang Kaya makipagbalikan natatakot ng din si kanyang Leo sumulat mother. na tuloy, no? Oo. Oo. Yes, oo. Oo. So, isa sa gusto kong tignan din dito, no, yung kamusta na ba yung kanyang mother? Bakit ganun na lang yung desisyon ng kanyang mother na huwag na Mm. makipagbalikan pa? Sa tingin Mm. ko nga, katulad po ng sinabi ni Kuya Lito, no, Sito pala, na maaari may mas malalim pang dahilan na pinanguhugutan to, no? Mhm. Share ko lang yung sa pag-aaral nung ginawa noong 2024 tungkol sa sharing norms and female agency in the Philippines. Kung saan Mhm. kapag hindi stable ang kita ng mga asawang lalaki, Mm. mas humihingi ng mas malaking kontrol sa pera ang mga misis upang matiyak ang pangangailangan ng pamilya. Ayon sa kanilang pag-aaral, at kapag ang kawalan ng seguridad sa pananalapi ng mga asawa ay nauugnay naman sa stress ng mga misis, pagbaba ng kasiyahan sa pagsasama, at mas mataas na Mm. pagnanais na kalayaan sa paggawa ng desisyon. So, nakita ko kasi rito yung decision ng kanyang mother, parang napaka-firm na, no? Ayaw na Mm. Ayaw na. makipagbalikan. So, marahil, Yeah. yes, marahil ito yung ganito yung pinagdadaanan ng mother ni Leo, no? So ang nakikita ko, ang isa sa pwedeng maging advice, no, dagdag ko rin doon sa marriage counseling. Importante talaga 'yon sa side ng mag-asawa. Naniniwala naman kasi ako, kasi tanong niya kung magkakabalikan pa ba. So naniniwala Mm. ako possible, kasi hindi pa naman nag-aasawa yung tatay nila. Wala naman siguro nang bagit doon sa letter na may pamilya na yung tatay or Wala pa may naman. kinakasama yung tatay, di ba? Mm. Actually, nadadalaw niya pa at mahal naman sila Mm. ng tatay nila. So, Mhm. importante yung marriage counseling talaga para sa parent niya, sa magulang niya. Sa side Mm. naman ni Leo, ang suggestion ko, ito yung magandang gawin niya rin. Panatilihin niya yung relasyon niya sa father niya. Ah. Mahalaga na patuloy kang makipag-ugnayan sa iyong father Mm. kahit hiwalay sila. At sabi mo pa nga, palihim kang nakikipagkita sa iyong ama. So nararamdaman ko to yung sitwasyon ni Leo, kasi nagkaroon din ako ng masalimuot na kahapon. Pangalawa, advice ko Relate. kay Leo, yes, Uh-huh. nakaka-relate ako rito 100%. Unawain niya at igalang niya rin yung desisyon ng kanyang ina. Mm. Ang Yeah. pagbabalikan ay desisyon ng iyong mother. So hindi Mm. kailangan i-pressure, hindi kailangan Yeah, pilitin, right. iwasan yung pag-pressure o yung Mhm. guilt tripping ba. Sa halip, Mm. ipahayag niya yung damdamin ng mahinahon. Pwede niya sabihin, "Ma, namimiss ko si Papa, pero naiintindihan ko yung desisyon niyo." So sa Mhm. ganitong paraan, Leo, na ipapakita mo ang paggalang sa kanyang desisyon sa mother mo. Gayon din naman, na ipapahayag mo yung pangungulila mo sa ama. And then lastly, ipag-pray mo. Pag-pray na Right. sa Diyos na magkaroon ng kapatawaran at kapayapaan para sa Mm. papa at mama mo, no? Sabi nga ni Paul sa kanyang sulat, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God." Right. Kayang i-restore ng Diyos kahit pa broken family pa yan, kahit pa Mm. wasak na pamilya yan. Nare-restore Mhm. ng Diyos yan. Mhm.
Mhm. So yun na advice ko kayo. Okay. Yeah. Maganda yung mga points mo, no? Pastor Marlon. Yung kanina, early on, sinabi mo na, ano, no, na pagka may mga ganyang financial problems, no? Usually, ang mga wife, nag-step up yan, ano? Na-stress sila eh, Correct. no? And Mhm. ang initial ano nila diyan, response is to protect, no, the needs of lalo na yung mga bata, 'di ba? So magdi-decision talaga 'yan. Ganyan talaga yung mga wife. Oo. So Mhm. hanggang sa point na talagang lahat ng pwede niyang gawin, gagawin niya, no? At kailangan niyang kung kailangan niyang paalisin yung hindi nagtatrabaho, pinaalis niya. Oo. Pero of course, no, sabi nga ni Pastor Marlon ano, na ito naman ay isang bagay na puwedeng ipag-pray 'no at connect ka lang 'no dun sa tatay mo dahil maganda yung meron pa ring nagko-connect dun sa dalawa 'no, na Yes. oo, Mhm. na merong bridge dun sa dalawa ano. At ikaw yung tao na of course you are after na magkaayos, magkabalikan ano. Mhm. Ayan, so maraming puwedeng gawin actually 'no at kailangan hikayatin talaga yung tatay na magpatuloy 'no, dun sa pagbangon at pagiging responsable kasi baka nga naman hindi na nakikita ni wife 'yan ano, ng nanay, ayan. So, Mhm. kailangan din nating igalang sabi nga ni Pastor Marlon, igalang yung nararamdaman ng nanay 'no, at mga dahilan bakit siya ay nagdesisyon ng gano'n. However, sabi nga ni Kuya Sito, yun ay problemang mag-asawa at talagang magbi-bridge ka na lang sa kanila at mananalangin ano. Pero Mhm. ultimately talagang silang dalawa yung magde-decide. So maganda may mamamagitan talaga. Outside Mhm. of the two of them, no? But even hindi yung mga anak, siguro someone mas matured, no? Para tulungan sila maunawaan yung kanilang sitwasyon. Alright, ito Mhm. pa yung next letter, no? Sabi po dito, ako po si Carlo, 21, panganay na anak. Iniwan kami ni Papa para sa ibang babae noong 14 pa lang Mhm. ako. Matagal na pala. Ngayong wala na siyang 7 years ago. kinakasama, gusto niyang makipag-ayos at bumalik sa amin nila kuya. Last year nawala na po si Mama sa stroke. Hmm. Bahagi bahagi ko gusto siyang patawarin. So a part of him gusto siyang patawarin si tatay, pero may galit pa rin ako kasi wala siya nung kailangan siya ni Mama. Paano ko dapat harapin ito? Okay, so parang nahahati siya 'no, parang gusto niyang patawarin. Siguro naglo-long din siya sa parents at father's love. Pero andun May yung galit. thought na may galit, may tampo na wala ka Mhm. nung nawala si mama, hindi mo man lang kami ano, Mhm. pinuntahan or what. Ayun, ano daw ang dapat niyang gawin? Okay, so Sir Marlon, anong masasabi mo? So yung kanina parang papuntang broken family, ito may ibang sumama na iniwan na sila no para sa Mm. ibang Oo. babae no. At Mm. si Carlo ay 21 years old, panganay. Sa isang broken family, maraming mga cases talaga na yung panganay ay mas sumasalo ng emotional and psychological Oo. Yeah. crisis, no? Mga distress sila sa kanilang sarili. Mm. At ang ilan sa mga epekto nito ay nahihirapan na uli silang magtiwala at nagkakaroon sila ng takot na baka iwan uli sila or mapabayaan uli sila. Mhm. At dito pumapasok yung emotional crisis tulad ng seguridad at tiwala sa sarili. Kaya Mhm. naman sa tulad ni Carlo, mayroon siyang struggle sa pagpapatawad, obviously, base doon sa kanyang letter. So, hindi dahil sa ayaw niyang magpatawad. Naniniwala ako, gusto magpatawad ni Carlo. No? Hindi naman masamang tao si Carlo. Kundi dahil epekto ng kanyang karanasan. Tulad ng meron siyang unresolved emotional wounds, painful Mm. separation, and trust issue. So, yung ibang anak, minsan itinataboy na yung kanilang ama or hindi na welcome sa tahanan. Pero si Carlo, meron pa siyang pintuan. Pero
nagda-doubt lang siya o Mhm. nahihirapan lang siya kung pagbubuksan niya ba ang kanyang father magkaroon ng second chance. Yeah. So sa madaling salita, kung bakit nahihirapan si Carlo, sa nakikita ko ay dahil patuloy pa niyang tinadala yung emotional na sakit na hindi pa gumagaling. At hindi to Mm. instantly mahihilom agad, pero may way. Mhm. Naalala ko Mm. nga yung kanta ni Don Moen, di ba? Sabi, God will God make a will way. make a way. God will make a way Oh, 'di when ba there may kanta seems pa? to be no way. So, yung imposible Right. sa tao, posible sa Diyos. Sabi ko nga kanina, yung brokenness kayang i-heal, kayang i-restore ng Diyos, no? Mm. At tulad nung sinabi sa Isaiah, I'm making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Sa tao, posibleng magawa pero sa Diyos, kaya niyang gawin. So yung message doon is, yung reconciliation doesn't mean immediate acceptance. You Mm. can choose gradual reconnection, like short visits, conversation, while protecting your emotional well-being. And of course, para kay Leo, to protect your well-being, pray for your healing and guidance. Ask God. Sabi nga sa John, di ba? The truth will set you free. So ipagkatiwala mo sa Panginoon yung sitwasyon at imumulat ka ng Diyos sa katotohanan. At yung katotohanan na yan ang magbubukas sa iyo para matutunan mo magpatawad. Mhm. Mhm. Okay. So, gradual reconnection sabi ni Pastor Marlon, ano, unti-unti. Oo. Mhm. Oo, sa simula lang talaga minsan mahirap, ano. Yeah, kasi yun nga, ang importante dito ay may open door pa, no, for reconciliation. Yan. Gustong Mhm. magpatawad, of course, sabi niya ay minsan yung emotional crisis nga daw, minsan nawawalan ka na ng tiwala, no? Or nahirapan ka mag-forgive dahil nga dun sa mga emotional wounds, no? Na hindi pa nag-heal. Hindi naman ibig Mhm. sabihin ay he is a bad person, Mhm. pero may pain pa no? May wound pa Mhm. na fresh pa siguro. Alright, Mhm. how about you, Kuya Sito? Anong dadagdag natin dito? Ah, ako unang-una, gusto kong i-validate yung galit Mm, ni Carlo. okay. Hindi masamang magalit. Mm-hmm. Kasi talaga namang merong ginawang hindi maganda yung kanyang tatay. Mm-mm. Hindi, nagkasala ng adultery, di ba? And we Mm-mm. must hate sin, di ba? Dapat magalit tayo sa kasalanan. Pero minsan, pero yung kasalanan, hindi natin mahihiwalay dun sa tao. Kaya may galit siya rin sa kanyang tatay. Pero i-validate ko yon na may karapatan siyang magalit at bilang tao ay normal na emosyon yon dahil mali ang ginawa ng kanyang tatay. Mm-mm. Pero pwedeng umangat ng level, hindi lang doon sa level ng emotion. Kasi ang pagpapatawad, it is an act of the will. Di ba? Nasabi nila, Mm. actually madaling sabihin, pero sa actual mahirap gawin. Yeah, Pero yeah. alam natin yan eh, it is an act of the will. Hindi yung magpatawad ka kung feel mo. Hindi, utos sa atin magpatawad, magpatawad. Kahit hindi mo feel, magpatawad. Na pwede mong gawin kahit na kumukontra sa iyong damdamin. Mhm. Kasi gagawin mo yon bilang pagsunod sa sinasabi ng ating Panginoon. So, Mhm. validate ko yung kanyang anger, pero pwedeng umangat siya ng level na maggawad pa rin ng pagpapatawad sa kanyang Mhm. tatay. Gradually, yeah, hindi siguro pwedeng biglain, pero sabi nga ni Pastor Marlon, through prayer, at yung talagang dinidil niya yung kanyang emotion, Mhm. hopefully darating doon sa point na magagawa niyang magpatawad. Magpatawad. Oo, Mhm. at may kasabihan nga, di ba, yung sabi ni ba, forgive and forget, hindi ako naniniwala doon eh. Kasi hindi niya malilimutan yon. Hindi niya malilimutan na ginawa ng Yeah. tatay niya yun. Pero ang ano doon, Bumabalik-balik lang, ano. yung trauma at yung negative emotion, negative reaction niya, yun ang Mm. mahihil. Oo. Kahit maalala niya, kahit 20 years from now, 30 years from now, alam niya, ginawa ng tatay niya yun. Pero yung trauma at yung emotional na reaction niya na negative, pwedeng ano yun, magkakaroon ng Mhm. ano, ng healing. Mhm. Tsaka, Okay.
I think dito papasok yung ano yung ideya ng grace. Ah, Idea ng grace, no? grace, yeah. Kasi kung titingnan lang natin, talagang hindi karapat-dapat patawarin yung tatay niya, no? Biro mo, hanggang sa mamatay Dami yung nanay atraso, nila, ano? no? Oo, di ba? Namatay na, baka nga kaya namatay sa stroke yung nanay nila sa sama ng loob, eh. Oo, Di ba? pwede, Di no? ba? Yes, possible Yeah, po. So talagang yeah. parang ang dami mong pwedeng isisi. Pero ngayon, gusto rin makipag-ayos, gustong bumalik, siguro lagyan ng puwang yung grace. Diba? Yun naman Mm, talaga yung ibig sabihin ng grace, eh. Hindi deserve. hindi Hindi deserve. deserve, no? Tatay, Yeah. hindi ka deserve patawarin ang sama mo, eh. Mm, Grabe mm, yung ginawa mo, hindi deserve. Pero mm, doon papasok yung idea ng grace. Kahit hindi deserve, pwedeng maggawad ng grace. Igagrant Oo. pa rin. Mhm, Oo. yeah. Hindi, ano, alam mo, pinag-usapan natin parang madali, no? Hindi. Pag ikaw na yung involved, Pag ikaw nandun sa kaya, mga lugar kaya talaga niya. kailangan ng prayer. Yeah, Prayer. right. Tulong ni Lord, Okay. tulong ng banal na spirito na Mm, maigawad yung grace sa tatay niya sa mm. ganitong sitwasyon. Okay, Pero yeah. sana naman tunay na magsisi yung tatay niya. Di ba? Mag-express naman ng Oo naman, sana repentance, di ba? naman. Oo. Mag-express naman ng repentance. Abangan din niya yung expression ng repentance, hindi yung Oo. okay lang, ay okay lang yun, ganun lang, okay na tayo. Mhm. Hindi pwede. Yeah. Dapat meron Mm. ding expressions of repentance. Right. Okay, no? Talagang mahirap 'yon, ano? Sabi nga easier said than done. Pero yun nga, maganda yung sinabi mo, Kuya Sito, no? Kailangan iangat na yan to the next level dahil ito ay isa ng act of the will, no? Naalala ko yung sabi sa Corinthians, no? Take every thought captive and make it obedient to Christ. Diba? Na Mhm. kailangan yung mga iniisip natin or naisip, no? Ay talagang ano, pasusunurin natin yan, hindi yung nararamdaman lang. Diba? Yung Mhm. forgiveness nga ay ano, minsan madalas base sa emosyon, ano, hindi pa ako ready, ayoko, galit ako. Kaya lang, of course, no, may process, unti-unti, no? At Mhm. madaling sabihin magpatawad, pero talagang mahirap po yan, lalo na kung ganito, no, na nakita natin, ano, na yung ating letter sender ay grieving pa to sa loss ng nanay niya. Oo. Tapos, the thought na sila ay iniwan ng tatay niya para sa ibang babae, that's another form of grief, no? And then, yun Mhm. nga, nawala na yung mother niya. So, ano, patong-patong na ano yan, ano, story of grief. Kaya we Mhm. will give time, no, na ito ay i-process ng ating letter sender. But definitely, maganda talaga, no, na sa pagbabalik ng tatay niya ay maging open sila. After all, this is the father. Wala ka namang ibang tatay, no? Alright, Mhm. sige. Siguro may time pa tayo for another, no? Sabi po dito, ako po si Ana. Pastor ang tatay ko. Mahal siya ng Mhm. buong simbahan pero pakiramdam ko mas marami siyang oras sa mga miyembro kaysa sa aming pamilya niya. Tama po bang mag-guilty akong masaktan dahil ginagawa naman niya ang gawain ng Diyos? Makasarili po ba ako? Ayun. Okay, so ano to, pastor yung tatay, no? Okay. Maraming time sa church. Sa kanila Aha. kulang. Okay. Kuya Mhm. Sito. Siguro si Pastor Marlon ng pastor kasi dito, eh. Pero very common naman 'to. Oo, common, Daming oo. beses ko na Totoo narinig yung yan. problema na yan, na Yeah. mas mahal pa ni tatay na pastor yung simbahan kaysa sa Ayun, nako, amin, May mga mas gano'n. oras pastor. kasi, eh. 'Di ba? Oo. So, Makinig. pero si ano naman kasi, sino ba 'to, si Ana, siya Si naman sa Ana. tinatanong niya, "Makasarili po ba ako?" Hindi naman makasarili ka. Mm. Again, gusto ko na namang i-validate din yung feeling ni Ana kasi normal lang naman sa iyo bilang anak na maghahanap ka ng atensyon at more time Yeah. galing Mm. sa iyong tatay. Pero iniisip ko lang kasi marami rin ako nakausap na pastor, parang na parang nalulubog sila dun sa sa trabahong ministry, Responsibilities. hindi sila aware na Mm. napapabayaan na pala yung pamilya. Oo, hindi Ayun. sila aware, eh. So Mm. siguro, anong solusyon doon? And then, siyempre ang solusyon to make yung tatay niya aware. So pwede naman kausapin siguro ni Ana ng heart to heart para ma-realize nung tatay niya, ay ganun pala. Akala ko Mhm. okay lang ako sa mga anak ko, ayun pala, oo nga ano, parang sobra na nga na ang nabibigay kong atensyon doon sa church. So baka Mhm. kinakailangan re-examine niya yung kanyang priorities at paano niya ini-implement yung kanyang priorities.
Kasi minsan, intellectually tanongin mo yung mga pastor, alam nila yung priorities siya, number one, God, number two, family, alam nila yan. Kabisado. Pero sa actual practice, saliwa, Ayun. hindi nakikita, lalo na siguro Nagkakapalit yung mga yung pamilya. So, priorities. kailangan siguro ng paalala, Mhm. kailangan ng paalala na ah, make an effort na bigyan ng atensyon yung anak, yung pamilya. Kasi ang priority naman is not necessarily a matter of the amount of time eh. Di ba? Sabi nga natin, number one priority ay Diyos. Pero hindi naman Mm. tayo, lahat ng oras natin ay nakatuon sa Diyos. Di ba? Pati yung mga ordinaryong nagtatrabaho sa secular. Pero priority nila ang Diyos, number one. Pero hindi naman, mas kaunti ang ini-spend na time na nagdadasal, nagbabasa ng Bible. Pero priority na susukat yan na you are being there when needed. Yun, Mhm. doon masusukat yan. Nandun ka sa kinakailangan kang pagkakataon. Baka kasi may Mhm. mga instances na itong letter writer natin na si Ana ay dapat nandito si tatay, wala. Oo. Kaya talaga, Mhm. yun ang feeling Ayun. niya. Mas importante Mm. kasi sa kanya yung Aha. simbahan. Wala siya sa Mm. graduation Tama. ko, wala siya sa ganito ko, Naku. wala siya sa sumali ko sa contest. Minsan ganun yun na-amplify. Oo. Kasi nga, merong isang instance na wala yung tatay niya na dapat nandun. Parang ganun. Mhm. Okay. Okay. Baka hindi Totoo aware 'yan si ano? tatay. Mm. Dapat Mm. gawing aware si tatay, Okay. kausapin. Awareness is the key. Oo. Alright, maganda 'yan ano, Kuya Sito. And hindi naman tama nga 'yung sinabi mo 'no, hindi naman pala palagi na gusto mo andiyan 'yung tatay mo na of course, may mga instances like sabi mo example mo graduation 'no, o kunyari lang ay, may problema siya gusto niyang ano, tanungin ka or humingi ng advice sa'yo, sobrang busy mo, gumagawa ka ng Mm. preaching, tinaboy mo siya, mga ganyan ano. Oo, Or again. oo, sinabi mong mamaya na lang pero hindi dumating 'yung mamaya ano, natulog na kayo, okay. So these are Mm. times 'no, na talagang makikita natin na may dahilan bakit nagtatampo 'no, yung naglo-long for ano, for love and affection yung anak. Alright, na hindi naman dapat kino-compare 'no, yung amount of time na binibigay sa family at sa ministry, kaya lang minsan hindi maiwasan dahil sa mga ganitong pangyayari. Okay, sige Pastor Marlon, ikaw Yan. anong gusto mong sabihin about this? Bilang pastor. Bilang Okay, pastor. alright, no? So, yung gusto kong suportahan yung sinabi ni Kuya Sito, no? Na yung pakiramdam ni Ana na makasarili siya. So, Mm. hindi ka makasarili mo, Ana, sapagkat it's a normal reaction ng ating damdamin. Yan eh. Yung emotion, binigay sa atin ng Diyos yan, kasama yan sa creation natin, no? At Mm. ang pagiging pastor ng iyong father ay isang mahalagang tungkulin. Ngunit bilang anak, may karapatan ka ring maramdaman ng kanyang oras, kalinga, pagmamahal Mm. para sa iyo, para sa iyong pamilya. At hindi ka nag-iisa actually sa nararanasan mo. Maraming mga pag-aaral sa pastoral families in the Philippines na kung saan ang mga anak ay nakakaranas ng kakulangan sa Mhm. atensyon dahil sa mabigat na hinihingi ng ministeryo. Kaya kapag sobra ang oras sa ministry, natural, magkukulang ang oras sa family. So paano natin i-weigh in ngayon yon, no? So ang Hmm. hirap kasi alam mo, calling ito, hindi naman ito profession lang. Tapos, pero at the same time, meron kang pamilya na dapat nating tugunan. So, yung longing ni Ana is a valid emotion. Mm. Hindi ka Tama. makasarili. Ang hangarin mong maramdaman ang pagmamahal ng iyong ama ay hindi yan na masama. Actually, ang Diyos mismo nagtakda ng pamilya bilang ating unang ministeryo or dapat nating mini-minister natin. Nililit natin sila. So ano ang pwedeng gawin ni Ana? No? Pwede mo simulan sa masinsinang pag-uusap. Communicate gently. Maaari mong sabihin sa papa mo na pastor din, na sabihin, Pa, naiintindihan ko yung ministry mo. Pero namimiss ko rin yung oras nating bilang pamilya at Mhm. kasama ka namin. Yeah. Yung ganitong honesty ay nakakatulong para makita ninyo parehas yung epekto ng oras sa ministry at sa pamilya. Actually, it is an eye-opener as well eh.
lalo na sa mga ah, pastor natin, sa mga full-time pastor natin, paano yung time management? Paano natin bibigyan ng quality time yung ating family? Paano Mm. natin susuportahan yung ministry? Share ko lang, no? Naalala ko Mhm. yung nasa Mhm. Bible school ako, nag-share sa akin Mm. yung classmate ko, meron daw pastora na sobrang dedicated sa ministry niya, sa Mm. oras. Pero pagdating sa family, matamlay yung communication nila kasi struggle siya dahil sa kakulangan ng oras. So yun yung downside na kapag nade-deprive natin yung oras para sa family natin. No? Sa Mhm. importante magkaroon talaga ng clear boundaries between ministry and family. So, as a believer, maintindihan natin yung paano natin yung mamanage yung priorities natin, ano yung urgent, yung ating time, yung ating energy. So, yung family natin, hindi maganda na humingiti tayo sa mga members, sa church, pero at the same time, sa likod ng pulpito, may mga umiiyak tayong Mm. asawa, anak, Yeah. dahil emotionally, hindi naman nasusuportahan yung kanilang Mm. pangangailangan bilang asawa at bilang Mhm. ama sa mga anak. So, dito papasok yung management na magkaroon ka rin ng privacy para sa pamilya mo, set aside ka ng oras, ng araw, Mhm. na eto, araw na to, para sa pamilya ko to. Kasi dinedicate ko na yung oras ko para sa Mhm. ministry. Itong Yeah. oras na Mhm. to para to sa pamilya ko, kung kailangan namin lumabas, kung kailangan namin ah, mag-bonding, kumain, or mag-stay lang sa bahay. No, at least, Mhm. and that way, may papakita natin na yung suporta natin emotionally and physically. Nandoon tayo, no? Kaya, ang ganda ng topic na to, itong kwento ni, Si sino nga ba ito? Ana. Si Si Ana, Ana. Anna. na isa itong eye-opener sa mga naglilingkod sa Panginoon. Tama, tama. Okay. Maganda talaga 'yan ano na nakita natin ano yung ganitong problem which is very common ano lalo na hindi lang pastor, yung mga leaders sa church, mga elders, no? Ayan. Mhm. Na hindi nababalanse yung oras sa ministry at sa family, no? Totoo naman 'yan ano na yung ipaalala na ang unang kawan na ipinagkatiwala sa isang pastor ay yung kanyang sariling pamilya, no? Tamang Yes. balanse Mhm. dapat, no? Pwedeng maging pareho ang tapat na paglilingkod sa Diyos at tapat na presensya sa tahanan, ano? Gawing balanse talaga. Alright, sige. Maganda po talaga ano yung ating talakayan ano and sana nga talaga ay marami po talagang nakaka-appreciate na no doon sa mga tatay at sa mga anak na naglolong sa kanilang mga tatay din ano. Naging eye-opener itong mga naging case studies natin ngayon ano. Sige, pwede ko pa kayong hingan ng final message no sa ating mga viewers and listeners. Pastor Marlon? Ako, para sa mga may anak katulad ng case ni Ana, no? Mm. ah Importante na ma-recognize din natin at maintindihan natin yung role Mm. ng father natin, siyempre, as a Yeah. pastor. But also, pwede tayong mag-set ng heart-to-heart talk. Makakatulong ito upang pansamantalang tumigil yung oras para sa inyo. Sa ganun, magkakaroon kayo ng pagkakataon ng shared realization at emotional refresh. Para na sa ganun, mapag-usapan nyo ano yung pwedeng mga adjustment. Mhm. Sa mga Okay. listeners po natin, alam kong Mm. may mga possible, may mga same case tayo. No? So, Mm. wag nating hatulan kaagad kasi ganito si Papa, sa ministry niya, ganito siya. Minsan kasi baka may dinadala ring burden yung Papa natin at hindi lang natin naiintindihan. Ayun. Okay. Mhm. Kailangan talaga yung communication ano, napakahalaga, no? At yun yung susi para magkaintindihan, no? Hindi yung palalagpasin na lang natin at mananahimik, no? At makikiramdam or a-assume. Ayan, napakaganda. All right. Sige, how about you, Kuya Sito? Any final word para sa ating viewers? Panghuling salita para sa mga tatay tulad ni Pastor Marlon, ako, at Mm. lahat ng mga tatay na tagapakinig natin, talagang seryosohin natin ang pagiging tatay ay isang banal na calling
galing sa Panginoon. Kaya Yes. gampanan natin ang ating mga responsibilidad. At huwag nating i-assume na alam ko na ang pagiging tatay. Pwede pa natin pag-aralan kung paano pa mai-improve yung ating Mhm. pagiging tatay sa ating pamilya. Maging Mhm. open tayo sa mga suggestions at mga Mhm. criticism, positive na criticism galing Mhm. sa ating mga anak. At Mhm. yun naman mga miyembro ng pamilya, mga nanay, mga anak, unawain natin, hindi perpekto ang tatay natin, huwag tayo masyado maging demanding, Tama. pero sa kanilang mga pagkukulang, pag-pray natin at tulungan natin na magbago. Mhm. Napakahalaga nga ng communication. Minsan kasi hindi aware yung mga tatay eh. Kala nila okay sila, hindi pala. Mhm. Ipaalam natin sa kanila yung in a positive way, yung paano sila mag-improve bilang tatay. Tulungan Mhm. natin. Imbis na ibaba Okay. natin o pintasan, tulungan nating magbago yung ating mga tatay. Panalangin, napaka-importante. At Mhm. yung communication at patuloy na suporta. Mhm. Okay. Sabi mo, no, yung aralin pa rin yung pagiging tatay. Kasi nga, no, Mm. lifetime siguro yan of learning, no? Dahil habang Mm. ikaw ay buhay, may natututunan ka sa iyong mga anak at sa sarili. Yes. Alright. Totoo po yun. Yes. So dahil tayo po ay nag-celebrate ng Father's Day, no, nais nating alalahanin na hindi lahat po ng absentee father, no, at yung mga tatay na masyadong tahimik. Pare-pareho yung kwento, magkakaiba po. May mga amang napalayo dahil sa trabaho, no, yung mga nag-work abroad, for example. May mga Mm. hindi natutong magpahayag ng damdamin, no? May Oo. mga nadurog ng kabiguan, ayan, nagkamali ng landas or yung iba naman po nalunod sa sobrang daming responsibilidad gaya ng ating kwentong pastor, no? Ngunit para sa Mm. mga anak, iisa yung karaniwan po nilang hinahanap, yung presensya, koneksyon, at katiyakang mahal silang tatay, no? Kung ikaw ay Mm. isang ama na nakikinig ngayon, maaring hindi mo na mababawi lahat ng panahong nawala. Ngunit, maari kang magsimula ngayon, no? Isang tawag, isang mensahe, isang paghingi ng tawad, ayan, no? Napakahalaga. Mm. Isang pag-uusap. Minsan hindi perpekto, sabi nga ni Kuya Sito, hindi perpekto ang ama. Ang kailangan ng mga Mm. anak, no? Kundi isang amang handang lumapit muli, magsimula ulit, no? At kung ikaw naman yung anak na nasaktan ng pagliba ng iyong ama, mahalaga pong kilalanin ang iyong sugat, no? Ang sakit na hindi kinikilala ay bihirang maghilom yan, no? Humahanap ng Mm. ligtas na taong makakausap, yung mga safe place, no? I-process po Mm. yung galit, yung lungkot, pangungulila, no? At ang pagpatawad ay hindi po paglimot sa nangyari, kundi paglaya muli sa pagkakabihag ng sakit, no? Ngayong Father's Day na ito, dalangin natin hindi lang mabati yung ating mga ama, kundi matulungan silang muling mapalapit sa kanilang mga anak, no? Lalong-lalo na yung mga naglolong talaga sa kanilang mga tatay. At matulungan yung mga anak na matagpuan yung pag-heal, no? Na matagal na nilang hinahanap. At sa biyaya ng Diyos, may mga relasyon na naibabalik, mga sugat na gumagaling, at mga pusong muling natututong magmahal. Ayan. So, tayo po ay hihingi, no, ng closing prayer from Kuya Sito Silva. Sige po. Aming Amang nasa langit, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon. Nilalapit namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng mga ama na aming mga tagapakinig ngayon, lahat ng ama sa aming bansa at buong mundo, Lord, na sana ma-realize ng bawat isa ang kanilang dakilang pagkatawag, pagiging ama, at gawin nila ang kanilang katungkulan at responsibilidad ng buong puso at buong katapatan. Alang-alang sa inyo, Panginoon, at alang-alang sa kanilang mga pamilya. Bigyan niyo po sila ng lakas, bigyan niyo sila ng talino, bigyan niyo sila ng kakayahan upang magampanan ang kanilang mga responsibilidad. Nilalapit din namin ang mga pamilya, Panginoon, mga anak, mga asawa na patuloy na sumuporta sa ama ng tahanan, na sa halip na awayin o patuloy na pintasan ay gumawa ng mga kaparaanan upang matulungan na magbago, mag-improve ang kanilang mga ama, ang mga haligi ng tahanan para magampanan ang kanilang katungkulan.
Salamat Panginoon na inyo pong kalooban na ang mga pamilya ay maging united at mag-reflect ng inyo pong pagmamahal na pinakita sa amin. Nawa ito pong makita sa aming mga pamilya para sa inyong kaluwalhatian, para sa inyong karangalan, Panginoon. Kakatiwala po namin sa inyo, bawat ama, ang bawat pamilya, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Ayan. So, shout out po sa mga napakasisipag nating kasamahan dyan sa production at ang ating laging maasahang RTV team, mga masisigasig na mga broadcast engineers at lahat po ng mga sobrang dedicated nating mga kasamahan dyan sa Bukawe Transmitter site. Pagpalain po kayong lahat, no? At inyo po napakinggan ang programang Heartline Monday Edition dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami nga po ay nandito sa Ortigas Center, Pasig City at miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat sa mga bisita natin at kamanggagawang nakakwentuhan at tumulong magbigay payo ngayong gabi. Si Kuya Sir Cito Silva, ayan, at si Pastor Marlon Espanyol na sana ay magbabalik sa ibang panahon. Dito po sa Heartline Monday Edition. Maraming salamat. Hanggang sa muli. God bless you all. Bye! God bless. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.